Basta na kayo dyan mga solid ka-DDS, mga kapwa ko OFW dyan, saan man kayong panig ng mundo ngayon. Saan man kayong bansa, musta na kayo, ingat, ingat. At ito nga, napanood ko no, sa vlog ni Mike Abe tungkol dun sa warrant of arrest ni Tatay Digong. Panood ko ito kahapon lang. Ayun nga no, tinira niya si spokesperson ng PNP, si Jane Pajardo. At sinabi niya na mali daw yung sinasabi ni Jane Pajardo na tungkol doon sa warrant of arrest na hindi raw susunod ang PNP sa warrant of arrest na arestuhin si PRRD. At pinasinungalingan ito ni Mike Abe. Sabi niya, bakit ganun ang sinabi ni Jane Pajardo na kung Pangulo ang magsasabi, hindi nyo ba susundin? Kaya nga sinabi ni Jane Pajardo yon, kaya sinabi ni Colonel Jane Pajardo yon, ng spokesperson ng PNP. Dahil makailang beses na sinabi ni BBM na hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. 3 beses niya na sinabi yan, no? At sinabi niya sa interview sa kanya na hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas, ang PNP, ang mga kapulisan natin at yung mga sundalo natin na hindi makikipag-cooperate sa ICC pag pumunta sa Pilipinas. Siyempre, yun, kaya sinabi ni Miss Jane Pajardo. Etong si Mike Abe, palibhasa, siyempre, attorney. Masyadong hindi natin malaman kung nadulas lang siya o nagkamali siya sa sinabi niya na may sinabi si BBM daw, si Marcos, na tuloy ang arrest warrant at inutos ito ni BBM. Ngayon, hindi natin malaman kung itong si Mike Abe nadulas o medyo nagkamali siya sa sinabi niya. Sabi niya, paano kung ipag-uutos ng presidente, ipag-uutos na hulihin si PRRD, hindi kayo susunod. Ang sabi, hindi pa tapos. 'Yun ang pagkakasabi niya na tungkol dun sa warrant of arrest na tungkol kay Tatay Digong. Ito nga, sinabi na nga ni BBM na hindi mangyayari 'yon. Hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas dahil walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at gumagana ang justice system natin. Ngayon, hindi natin alam kung may alam itong si Mike Abe na kung may sinabi sa kanya si Marcos o yung defense secretary na sinasabi niya, hindi natin alam. Ngayon, pinasisinungalingan niya yung sinasabi ni Jane Pajardo na ang ibig niyang sabihin, ang ibig niyang ipaintindi sa atin na
kumbaga parang totoong naka-hold lang ang warrant of arrest ni Tatay Digong. Eh, ano ba talagang totoo? Ito ba, may alam si Mike Abe na kasi ito, sip-sip ito sa boss niya si Mike Abe. Kung saan ito, dating SMNI ito, matagal to sa SMNI na anchorman ng SMNI ito. 15 years sa SMNI. Todo sip-sip din ito kay Pastor Apollo Kibuloy nung nandun siya sa SMNI. Panay ang butihing pastor. Ngayong wala na siya, tinitira niya na si Pastor Kibuloy. Ngayon, tsaka dati, ano ito Duterte. Ngayon, palibasa, nandyan na sa, Marcos ang umupo. Ngayon, nag-Marcos sa administration na rin siya. Naging sip-sip na naman kay Marcos. Itong taong to kung saan siguro may pakinabang, kung saan siya makikinabang, doon siya. Ito ang mga taong balimbing, mga hunyango, mahirap pagkatiwalaan ito. Kaya, ayun, yung hindi natin malaman kung nadulas o nagkamali siya ng sinasabi, panoorin nyo yung vlog niya na tungkol dyan sa sa bagay na yan. Kaya malamang may alam din talaga si Marcos sa mga nangyayari nito, si BBM. Dahil yung halos lahat naman may alam siya, kaya lang hindi siya makaporma dito sa asawa niya at sa pinsan niya. Ngayon, kung totoo man, baka naghahanap lang sila ng tiyempo o nakikiramdam lang sila kung itutuloy talaga nila yung pag-aresto kay PRRD, malalaman na lang natin yan. Pero malamang hindi rin papayag ang taong bayan. Dahil mahal ng taong bayan si PRRD, si Tatay Digong. Kaya tingnan na lang natin. Ngayon, eto, napanood ko nga sa balita kagabi ng SMNI na tuloy ang tiyatsa ng charter change ng administrasyon at sinang-ayunan na ito ni BBM. Kaya lang, ang hindi malinaw dito kung anong konstitusyon, kung ano ang gusto nilang palitan o ipatupad na batas, kung ano yung papalitan nila doon sa 1987 Constitution na yan. Hindi malinaw. Kaya nga si Chis Escudero, tama yung sinasabi niya, bigyan nyo ng konkretong pahayag at papel kung talagang ano ang papalitan. Kaya tama yung sinasabi ni Chis Escudero, ni Senator Chis. Kaya eto nga, tinawag pa ni Joey Salceda itong si BBM kagabi na dilawan ito. Dilawan pa kaya Pinoy ang ugali nito ni BBM. Alam naman natin yung mga tinatawag na dilawan noon, na yung may mga tinatawag na dilawan, yung may mga palpak na administration, na may mga palpak na ginawa, yun ang sinasabi na yun ang tinatawag na dilawan. Ito nga, si Joey Salceda kagabi, tinawag niyang dilawan na mas dilawan pa ito kay Pinoy, si BBM. So ito, yung tiyatsa na yan, pinatotohanan na ito ni BBM na tuloy ang tiyatsa. Kaya nga sabi ni Joey Salceda kagabi, titigil na muna nila yung
pagpapapirma sa PI na yan, kasi siguro, hindi natin alam, talagang nag-uusap ito si Tambaloslos, yung magpinsan na tungkol diyan. Ngayon, talagang gusto nilang isulong. Hindi nila binibigyan ng konkretong pahayag kung ano ang gusto nilang palitan diyan sa 1987 Constitution na yan. Siguro, gusto lang nila maipasa at pag naipasa na, doon na nila isusulat na lang kung anong gusto nilang palitan. Siyempre tutol ang Senado ron. Dahil nga naman baka pag nandiyan na, palitan nila lahat at yung Prime Minister na gusto nilang mangyari ni Tambaloslos, matupad. At yung pamamalagi nila sa panunungkulan. Yun ang nakakatakot dyan. Kaya nga tama yung sinabi ni Senator Cheese na at ng mga senador na ang ilang senador na linawin kung anong gusto nilang palitan dyan sa 1987 Constitution. Maganda yung maganda yung tiyatsa kung yung dahil nga lang dahil sa mga mamumuhunan sa bansa natin, Pilipinas, yung mangyayari. Ikaunlad ng bansa natin yun. Kaya lang, paano kung isingit nila yung mga pansarili nilang interes? Di, kawawa tayo, mga mamayang Pilipino. Dahil alam nyo naman, yun nga, sabi ni PRRD sa salita niya na sa mga press briefing niya, press con na demokrasya tayo. At kailangan ng pagpalit-palit ng administrasyon, kaya nga may eleksyon dahil kung ayaw natin sa isang leader, pwedeng palitan. Yun ang bansa natin, demokrasya. Kaya itong mga to, yung administrasyong Marcos ngayon, gahaman sa kapangyarihan tong mga to Ang gusto nila, manatili sila sa pwesto. Siguro, ang gusto nila, maging katulad nung tatay niya na manatili sila dyan. Hindi naman tama yun. Kaya nga dapat linawin nila yung tiyatsa na yan kung ano ang gusto nilang palitan dyan. Dapat malinaw. Huwag tayong basta papayag. Katulad niyan, buti nga yung 12 senador, 24 na senador tumutol, nagkaisa sila. Kaya lang ngayon itong mga kongreso, kala mo kung sinong utos-utusan yung mga senador. Kala mo kung sino silang utusan na lang ang mga senador na kung anong pwedeng gawin. Kaya ito mga kababayan, no, itong mga trapong kongresista ngayon sa bayan nyo, sa bansang Pilipinas natin, yung mga nakaupo ngayon na mga trapong kongresista na to, sa sunod na eleksyon 2025, matuto tayo. Palitan na natin tong mga to, yung mga walang kwentang kongresista, mga congressman na pansariling interest lang nila ang gusto nilang mangyari. Huwag na tayong magpabola sa mga matatamis nilang salita. Pag namigay ng pera, kunin nyo yung pera. Huwag nyong iboboto. Dahil yung pera na pinamumudmud nila, dyan yan sa pondo ng bayan, sa buwis natin nila kukunin. Dyan nila binabawi yan. Kaya matuto na tayo, mamula tayo. Yun lang mga kababayan, mga solid ka-DDS, mga kapwa OFW, saan man kayong dako ng bansa ngayon ng mundo, ingat tayong lahat. At tuloy lang sa pakikisalamuha natin para sa mga mahal natin sa buhay. Tuloy lang sa paninindigan para sa tama. Ingat tayong lahat.